وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. This is the word na mentions Quran na noong pinanganak si Jesus Christ, Iso Kristo, na magsalita siya. Bakit siya nang salita? Dahil na yung accusation ng mga Bani Israel kay Mary na bakit siya na meron siya nagkaroon ng anak tapos walang asawa, si Mary. So, ngayon si Mary hindi na siya salita dahil yun ang utos ng Allah sa kanya na huwag na salita, sabihin mo mag-fasting siya. So, hindi na siya salita. Sino yung salita? Si Jesus Christ na bagong pinanganak, maliit lang siya, isang araw lang. So, yan ang very important story sa Quran, sa Surah Maryam. Si pinanganak si Jesus. Tapos si Mary andun sa harap ng Bani Israel. Yung bangka ng Israel, yung mga rabbi, yung mga monk. Andun sila lahat sa labas ng Jerusalem, sa simbahan. Tinatawag namin kami Masjid al-Aqsa. But yung mga iba sabi Templo ng Solomon. Basta kahit ano man, basta may simbahan, andun si Mary. Dala siya ng bata, maliit, isang araw lang. Tapos sabi ng mga Hudyo, yung mga Israelites, bakit si Mary meron ka na anak, wala pang asawa? So dahil malaking kasalanan, walang asawa tapos may bata, so that is malaking kasalanan sa Torah. Tapos may porosayan na may porosa nila parang death penalty. So sabi nila kay Mary, bakit may karoon ka na anak tapos walang asawa? So anong gagawin? Ano sabi niya? Paano siya na may miracle, tapos buntis siya? Wala siyang may sabi. So she was silent because yan ang utos ng Allah sa kanya na wag na salita. Dapat sabi lamang niya na may fasting siya. So that is sa fasting, walang kain, walang inom, walang salita din. So hindi pwede siya salita na dahil fasting siya. Ngayon, tawa sila na paano yung salita ito na maliit ng bata, isang araw lang. Paano magsalita sa isang bata na maliit na bagong anak? Isang araw lang, unang araw lang niya sa buhay niya. So tawa sila kay Mary. So bigla yung bata, yung si Jesus Christ, Iso Kristo, magsalita. Kahit isang araw siya nang bagong siya pinanganak, magsalita siya. Yan ang sulat sa Quran. Anong salita? Sabi ng Allah, sabi ng Diyos, na sabi ni Jesus doon sa harap ng Bani Israel na, Qala, inni Abdullahi, wa atani al-kitaba wa ja'alana nabiyya. Ako, sabi ng Allah na sabi ni Jesus doon sa harap ng Bani Israel, para proteksyon na yung nanay niya na katotohanan, ako ang alipin ng Allah, ako ang alipin ng Diyos. Bigay siya sa akin na libro, yung Injil o Evangel, waja'alani nabiyan, at yung si Diyos ko na gagawin ako na propeta. Gagawin ako na propeta. So siya, isang araw siya maging propeta. Isang araw lang siya tanggap siya ng libro galing sa Diyos. Yung news na meron siya na may libro, Evangel or Injil, tawag namin sa Islam. At nang pinakauna sabi na, inni Abdullah, ako ang alipin ng Allah. So that's a very important story na yung miracle, the miracle birth of Jesus Christ. That when he was born with miracle. Number one, yung nanay niya walang asawa. So she got pregnant with a miracle. Ano miracle? Meron siya ng egg cell sa tiyan niya, sa buong niya, tapos walang sperm dahil no marriage, walang kasal. Paano siya na yung maging fertilize yung egg cell niya dahil sa utos ng Allah? Paano yung dumating utos ng Allah sa kanya? Dala ng Holy Spirit. Sino si Holy Spirit? Siya yung Anghel Gabriel. Siya yung isang likha ng Diyos sa paliwanag. Hindi Diyos si Holy Spirit. Holy Spirit, Anghel. Pangalan niya Anghel Gabriel. Siya papunta kay Maria, katawan tao. Hindi si Diyos pwede katawan tao dahil si Diyos, hindi siya tao, hindi siyang likha. Siyang Diyos, siyang unlimited, infinite siya. Kahit ng universe natin na 146 billion light years, yan ng laki ng universe natin, si Diyos mas malaki pa sa universe. Okay? Dahil infinite siya, unlimited, walang limit, walang hanggang, walang katapusan. Si Holy Spirit, isang anghel, siya yung katawan tao. Papunta kay Maria na sabi niya may karukan na anak. Sabi niya paano, wala siyang asawa. Sabi ni Mary. Sabi niya yan ang utos ng Diyos. Kung ano yung gusto niya, sabi lamang niya mangyari kun fayakun sa Arabic. So yung bibigay siya ng yung utos ng Diyos sa dyan ng Maria,
meron siya excel na maging fertilized kahit walang sperm. So yan ng miracle na dahil sa utos ng Allah na likha kay Jesus, walang tatay. Okay, walang asawa si Mary, buntis pa rin siya dahil sa utos ng Diyos. Katulad si likha ng Diyos kay Adam, walang tatay, walang nanay. Likha ng Diyos kay Eva, galing kay Adam, wala rin siya tatay, wala rin siya nanay. So Jesus Christ, meron nanay, walang tatay. So yan na miracle. Si Jesus Christ, hindi anak ni Diyos, siya ang anak ni Mary. Okay, at wala siyang tatay. So kung si Jesus Christ anak ni Mary, yan tama. Kung sabi mo si Diyos ng tatay ni Jesus or ama, mali. Dahil kung ginasanabi mo ganun, si Mary at si Diyos maging mag-asawa. Hindi pwede si Diyos may asawa. Okay. So si Jesus, tao, propeta, anak ni Mary, Maria. Si Mary, Maria, siyang isang dakilang babae sa Quran. At si Holy Spirit o isang anghel lang, likha ng Diyos sa paliwanag. So wala na yung shirk, wala na yung tambal sa Diyos. Dahil si Jesus, anak ni Maria, walang tatay, galing sa nanay yung likha ng Diyos. Si Espiritu, isang anghel lang siya. Si Mary, isang dakilang babae, hindi pa siya nang kasal kay, noon hindi pa siya kasal kay Joseph. Lampas pa na medyo malaki si Jesus, saka siya na magkasal kay Joseph para yung Joseph maging stepfather ni Jesus Christ. So, hindi pwede si Jesus Christ na Diyos tapos may stepfather niya na isang tao lang. Tapos nanay niya isang tao lang. Si Jesus Christ tao, propeta. Kaya sabi na Allah sa Quran, sabihin mo siya Allah nag-iisa. Isa lang si Diyos. Wala siya may kailangan. Hindi siya nagkanak, hindi siya pinanganak, at wala siya anuman katulad. So hindi pa si Jesus na Diyos dahil hindi siya isa lang, marami tao sa mundo. Si Jesus marami kailangan kain, inom, pinanganak siya, dumididinanay niya sa kanya, tapos tinuli pa si Jesus Christ. So marami siya kailangan. Okay. Si Jesus Christ, marami kailangan dahil siya isang propeta, dahil siya isang tao. Hindi siya nagkanak, hindi siya pinanganak. Yung tunay na Diyos, hindi siya nagkanak, hindi siya pinanganak. So, lam yalid walam yulad. Si Jesus Christ pinanganak. Si Diyos, yung Allah, hindi siya pinanganak. Hindi siya nagkanak, hindi siya pinanganak. Walam yakul lahu kufuwan at wala siya anuman katulad. Si tunay na Diyos, wala siyang katulad. Hindi siya parang langit, hindi siya parang hindi parang siyang araw, hindi siya parang buwan, hindi siya parang tao. Okay, wala siyang katulad. Si Jesus Christ parang tao dahil tao siya. Nanay niya tao din. Okay, lolo niya tao din. Galing siya kay David, di ba? Galing siya kay Abraham din, kay Isaac. So Jesus Christ isang likha ng Diyos galing sa nanay. Wala siya tatay talaga. So si Jesus Christ, kumakain siya, inom siya, may kain siya ng tinapay, inom siya ng tubig. So isang tao siya. Propeta, mabait na tao, dakilang tao. Okay? Lahat kami maniniwala at mahal kami kay Jesus Christ. Hindi pwede kami Muslim kung hindi kami na mahal kay Mary at kay Jesus Christ. Okay? So ngayon, ano yung reaction ng maraming Hudyo? Ayaw tanggapin na ito miracle. Ayaw. Sabi niya, masama si Mary at mamurahin siya kay Mary hanggang ngayon. Kaya, bakit yung mga Christian mahal kay mga tao na yung mamurahin kay Jesus at si Mary? Yung mga Israel na sila na yung ayaw nila kay Jesus Christ, sabi nila tirador. At sabi nila mga masamang salita kay Jesus Christ na illegitimate child or sa tawag sila sa libro nila na bastard o masama yun. Kami Muslim mahal kay Jesus Christ, isang propeta, isang dakilang tao, isang dakilang propeta. But yung mga Hudyo na magbastos kay Jesus Christ at sila nabastos kay Mary. So dapat si mga Christian, dapat mahal sila sa mga Muslim. Dahil Muslim, mahal kay Jesus Christ at mahal kami kay Mary. Yung si mga Hudyo na sila na yung ayaw kay Mary, ayaw nila kay Jesus dahil nasabi nila si Jesus na sinungaling at sabi nila kay Mary na masamang babae. So, hindi kami ganun Muslim. Kami Muslim, mahal kay Mary na isang dakilang babae. Pinakadakilang babae sa Quran yan, may chapter din, Mary. At kami na mamahal kami kay Jesus Christ na dahil isang dakilang propeta ng Allah. At bakit na yung Hudyo na gusto nila papatayin kay Jesus, gusto nila napako si Jesus? Dahil si Jesus ayaw niya yung trabaho na Hudyo. Ano yung trabaho niya? Yung ginto, change sa yung coins ng ginto, palit sa ibang ginto, mababa. So haram yan, loko-loko yun, the cheating. Dahil na dapat sa gold to gold same. Yan ng malaking kasalanan ng tinatawag riba. Bigyan yung pera kunti tapos balik marami.
Okay, that's bawal. Bawal yan, parang katulad ng mga 5-6, mga katulad ng pawn shop, yan bawal lahat dahil na ang makano bigay mo, balik parehos lang. So yan na ginawa ng Hudyo noon panahon ni Jesus Christ. Ngayon, ganun din sila na sila nagawa ng mga pera. Para yung ibang pera mababa, ibang pera mataas. Dollar dito sa Pilipinas, 56, 57. Sa Amerika, $1 is $1. So parang madaya, di ba? Sila kung tanggap salary, $1. Dito magano 57. So hindi pantay. So yan ang gawa ng sistema ng Hudyo. Kaya yung gusto ng ni Jesus Christ na sirain na yung negosyo ng mga Hudyo na yung money changer, tapon niya lahat ng table ng Hudyo. Kaya gusto ng Hudyo na papatayin kay Jesus sa kamay ng Romano. But na maniniwala kami si Jesus, hindi siya napako, hindi siya napatay, ligtas ng Diyos sa kanya. At maniniwala kami babalik si Jesus sa mundo bilang sumunod kay Prophet Muhammad SAW at gagawin siya ng Kingdom of God on this earth. According to Quran, with the Quran. So, yan ang antayin as mga Israel, marami mga Hudyo na mamurahin kay Jesus Christ at sila mamurahin kay Maria. Kami Muslim hindi, bawal. Kung ako isang Muslim mamurahin kay Jesus at mamurahin kay Maria, hindi siya Muslim, maging disbeliever siya, wala siyang pananampalataya. Dahil sa Quran, marami na may banggit doon sa tungkol kay Mary, kay Jesus Christ, at lahat kami na mahal kay Jesus Christ. Ganun din na mahal kami kay Prophet Muhammad, Prophet Moses, Prophet Abraham, lahat ng propeta. So, Islam, hindi yung Muslim na anti-Kristo. Muslim believes in Christ. Lahat ng mga Muslim na kami, maniniwala kami kay Jesus Christ na isang mabait na tao, isang dakilang propeta. Si Mary, isang dakilang babae na mabait ng tao sila. Okay? So yung mga Hudyo na mumurahin kay Mary, mumurahin kay Jesus. Okay? Kami hindi. So hindi kami anti-Kristo. Yung mga Hudyo anti-Kristo. Dahil yung tunay na yung anti-Kristo, Dajjal dumating, yung mga Hudyo din sumunod sa sila ng mga Hudyo din sumunod kay Antikristo, yung si Dajjal. Okay, kami hindi. Kami sumunod kay Jesus Christ. Kung babalik dito sa mundo si Jesus Christ, kami lahat na Muslim sumunod sa kanya. At siya na maging kalifa, siya na maging goberno sa lahat ng Muslim sa buong mundo, sa lahat ng tao, siya maging gagawin siya na Kingdom of God. Okay, so wag na maisip na mga kapatid na Christian na kami Muslim na anti-Kristo, hindi. Kami pro-Kristo, okay? Kami lahat sumunod kay Kristo dahil siya din isang dakilang propeta katulad si Muhammad, isang dakilang propeta katulad si Moses, katulad si Abraham, katulad si Adam, Noah, lahat ng propeta, maniniwala kami. So, kami na talaga na mahal kay Jesus Christ at kami din, mga Muslim na mahal kay Mama Mary or Mary, who was a great woman. Okay, so may Allah guide us, may Allah forgive us. I was sharing the video of the United Nations General Secretary, Guterres, Mr. Guterres, I forgot his first name. Sinabi niya kanina na banggit ko doon sa YouTube, sabi niya yung Palestine na ito na maging libingan ng mga bata. Okay, that's very big comment. He said that the Palestine has become the graveyard of the children, of the babies. Sa Tagalog, nasabi na yung General Secretary ng United Nations Organization, yung Palestine na yon na maging libingan ng mga bata. It's really painful. Malaking salita ito na dapat na-stop yung war na yun. Lahat ng mundo na mag-isa. Sabi kay Israel, stop doing this genocide in Palestine because it is unfair to killing the innocent children. Whoever, kahit sino man mambatayin na mga inosente, na, especially mga inosente na bata, that's a great sin. God will punish those people. May Allah guide us. Amen.